Matapos maghari sa pelikula, sinakop naman ni Pidol ang telebisyon. At dito, lalo siyang napalapit at napamahal sa masang Pilipino. Nang iwan ni Pidol ang Sampaguita Pictures, naging jobless siya. Pero noong 1964, kinuha siya ng ABS-CBN para gawin ang musical comedy show na Buhay Artista. Marcelo, nagkaloko-loko na kami. Wala na sila ko, nakakulong na eh. Dream na ni Ading yon, magkapareha kami. Si Nida parang Dolphy, babae, sabi niya. Bagay na bagay kayong dalawa, sabi. Magaling siya. Parang anything I can do, she can do also. May chemistry na kami. Ako ano? Ako ay maganda! Ako ay maganda. O yan, past tense yan. Noong 1970s, nakilala ng sambayanan ng pamilya ni John Poruntong. Ang sitcom na John and Marcia sa RPN 9 ay gumawa ng kasaysayan bilang isa sa mga long-running at successful comedy series sa Philippine television. Ito rin ang programang nagluklok kay Pidol bilang pambansang tatay ng mga Pinoy. Happy anniversary sa aking anak na nagtiis ng 24 na taon sa kanyang asawang walang kabuhay-buhay. Cetera, cetera. Noong 1990s naman, muling nakilala ng bagong henerasyon si Pidol bilang Kevin Cosme, ang masipag na padre de pamilya ng Home Along the Riles sa ABS-CBN. Umabot kami ng 81, mga ganun rating namin. Parang halos lahat, puro doon na lang nanonood. No? Dahil pa namin yung mga Miss Universe na mga, mga special occasion. Sa kanyang mga huling taon sa telebisyon, naging tahanan ni Pidol ang TV5. Siya ang makwentong lolo ng Pidol's Wonderland. Use continue in a sentence. Continue. I will continue to, I will stop. Mali. Mamaya ka na i-convert. Kahapon ang dami-dami nyo. Ngayon, continue. Anong hayop ang hindi mainit ang ulo? Cool lang, cool. Cool, hayop na hindi maintin ang ulo sa bagay. Lahat ng hayop, alam ko, nag-aaway-aaway yan. O, sige, ano? Lion. Bakit to? Ba? Wala lang yun eh. Cool lang eh. Lion. TV5 din ang naging daan upang magawa ni Pidol ang isa sa kanyang mga pinakahuling pelikula noong 2010. Batay sa buhay ng lola ng TV5 chairman na si Manny V. Pangilinan, ang pelikulang Rosario ang nagbigay ng MMFF Best Supporting Actor Award kay Pidol na gumanap bilang tiyuhin ni MVP. Mapa-comedy man o drama, mapa-telebisyon o pelikula, talagang hindi matatawaran ang talento ni Pidol. At pati ang talento niya sa pagiging ladies man, hindi ko rin kayang tapatan. All the girls who shared my life when I was someone else's wife. I'm glad they came along. We dedicate this song to all the girls I've loved. Gorgeous, sexy, oozing with sex appeal, talented, mistisa. Lahat na yata ng characteristics na hinahanap ng isang Rodolfo Quezon o Dolphy ay nasa akin na. Ay nako, kung nakasabayan ko lang si Dolphy at naging leading lady niya ako sa mga pelikula, sigurado ako, 100 na rin ang anak namin.
Biro lang. Kidding aside, kaya daw maraming nai-in-love na girls kay Dolphy ay dahil bukod sa kanyang exceptional humor, alam na natin lahat yan, ay super bait at maalaga sa kanyang mga leading ladies, si Dolphy. Patunay na magnetic talaga ang personality ng King of Comedy, ang tambalang Dolphy Pilar Pilapil. Nakilala ni Dolphy ang 1967 Miss Philippines na si Pilar Pilapil at syempre, nabighani ang hari sa beauty queen. Naka-anim silang pelikula mula sa Pacifica Falayfay, Golpe de Gulat, Boyoyoy, El Pinoy Matador, Tayo ng Mag-Up, Up and Away, Cyrano at Roxanne. Isa rin sa mga naging favorite real at real leading ladies ay si Lottie Ski. Nakita ni Dolphy ang kanyang larawan sa isang shell calendar. Nakasyam na pelikula ang tambalang Dolphy Lottie Ski. Ang ilan rito ay Captain Barbel Boom, Taho Ichi, Bugoy, Max and Jess, at Darna Kuno. Iba naman ang pinagmulan ng samahang Dolphy Alma Moreno. Nag-umpisa sila sa pelikulang Teacher's Pet. Nag-outing ang grupo hanggang nauwi sa Sawayan. Sayawan! Nakapag-produce ng maraming box office hits ang partnership ng dalawa. Kabilang na dyan ang Good Morning Professor, My Funny Valentine, Teng Teng de Sarapen, at ang naging launching movie ng anak ni Dolphy at kaibigan kong si Eric Quezon. Aba, kung nagkataon pala na nagkatuluyan kami ni Dolphy, ako ang magiging stepmom ni Eric Quezon. Pero alam niyo ba ang isa sa pinakamatagumpay na tambalan sa mundo ng Pinoy comedy, mapa-television man o pelikula, ay ang samahang Dolphy Nida Blanca? Colored na ang TV noon. At dito na nagsimula ang tambalang gagawa ng kasaysayan sa pelikula at telebisyon. Ang tambalang John and Marcia. How about me, Dolphy? Do you find me sexy? Susunod, isang espesyal na awitin ng mga anak ni Pidol. Na-involve ako dun sa Manila Pen incident, no? So we stopped interviewing dun sa book. And then, after 1 week, pagkalabas ko, umiretso na ako sa bahay niya. Una niyang greeting sa akin, "O, Kosa, lumaya ka na pala." Meron siyang mga ginawa ng yung good time na tinatawag namin na bago mag last day, yung pagtatanghal sa live show, meron silang mga ginagawang yung sasabihin mo pang good time na nandyan yan yung mga chorus boy dahil galing siya doon. Tinatahi yung laylayan ng pantalon, kaya pag magbibis na nagmamadali ang chorus boy, hindi nila masuot yung pantalon dahil nakatahi yung laylayan.